Mga kabida, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito. Kinumpirma po ngayon ni Vice President Sara Duterte na isa sa magiging legal counsel po ng Vice Presidente po mga kabida kung sakali hong matutuloy yung kanyang mga kaso, okay, whether judicial cases or impeachment case, ay walang iba po. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Sa kanyang panayam po sa mga miyembro po ng media, inamin po ng Vice Presidente na gusto ho ng kanyang ama na tatayong legal counsel po ng Vice Presidente sakali hong matutuloy yung kanyang mga kaso. Alam po natin mga kabida na meron pending na impeachment complaints. Tatlo yan sila dyan sa House of Representatives. At sa ngayon, hindi pa po umuusad. Hindi pa po naka first base o naka second base itong kaso po ni Vice President or itong complaints po laban po kay Vice President diyan po sa House of Representatives at alam po natin na may mga possible cases na kakaharapin po itong si Vice President Sara, criminal cases kagaya na lang doon ho sa mga naging rekomendasyon ng Committee on Good Government and Accountability dyan ho sa House of Representatives, like for example yung plunder case, yung malversation of public funds, at bribery, meron pang bribery na posibleng haharapin po ni VP Sara mga kabida. So itong mga kasong ito po yung mga pinaghahandaan ngayon ng Vice Presidente at ng kanyang legal team. Pero linawin lang po natin mga kabida, dito ho sa naging pahayag ng Vice Presidente, yung role lang talaga ng kanyang ama is as a collaborating counsel, hindi po lead counsel po. Magkaiba kasi yung lead counsel at saka collaborating counsel. Yung lead counsel, siya yung magtitimon lahat ng mga strategy, lahat po ng mga dapat gawin para po sa defense, sa kaso po ng Vice Presidente po ng Pilipinas. Okay, i-quote lang po natin itong pahayag po ni Vice President Sara Duterte mga kabida mula po dito sa Philippine Star. He said, "Since I won't accept the money, he would lawyer for me. So he said, he would be a collaborating counsel for all cases." So lahat po ng mga kaso, collaborating counsel po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung maalala ho ninyo mga kabida, nag-alok po itong si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang anak. Nga siya po yung magbabayad po ng legal fees, attorney's fees, para ho sa possible cases po, kung sakali hong matuloy yung mga kasong ito, laban po sa Vice Presidente. Ngunit, tumanggi po itong si VP Sara na yung ama niya yung magbabayad kaya siguro hindi ho matiis ng kanyang ama since hindi ho tinanggap po ng kanyang anak yung kanyang alok. So ito nag-volunteer po ito na maging lawyer po, isa sa mga magiging lawyers ni Vice President Sara Duterte. So dito ho natin makikita yung malasakit talaga ng ama kahit na po na marami yung naka-observa po mga kabida na hindi talaga typical yung kanilang relasyon, hindi ho typical na relasyon po ng mag-ama kasi iba kasi yung typical na relationship father and daughter yung malambing, yung sweet hindi ganoon sila yung mag-ama So pero since hindi sila, kahit na hindi sila ganoon, makikita natin yung malasakit sa isa't isa di ba? Naalala po ninyo yung nag-testify po itong si si dating Pangulong Duterte sa Quadcom, di ba? Umabot po siya ng gabi, di ba? So pinuntahan talaga ito ni Vice President Sara Duterte, Doon po siya nagstay hanggang natapos yung hearing. So yun, doon pa lang makikita mo yung malasakit ng kanyang anak sa kanya, yun po yung isa pong characteristics po isa sa mga characteristics po ng isang Pilipino yung may pagmamahal na kahit na hindi po ipapakita yung nararamdaman,
Pero at least may may kumbaga may effort, no, mga kabida, no. May malasakit siya doon ho sa kanyang ama, no. Ganun din 'yun si Pangulong Duterte. Kahit na po tinanggihan, pero okay pa rin, no. Nagpupumilit at ito po naging magiging collaborating council po, no, ni Vice President Sara Duterte. Now, titingnan po natin kaya kung sino yung magiging possible lead counsel po ng Vice Presidente, no. Meron kasing mga personalities na tinitingnan ko, no. Like for example, ito pong si Congressman Rodante Marcoleta, no. Kung naalala po ninyo, itong si Congressman Rodante Marcoleta, nagboluntaryo po itong magiging abogado ni Vice President Sara Duterte. At alam naman po natin kung ano pong stand ni Congressman Marcoleta, mga kabida, pagdating ho dyan sa impeachment case laban po kay Vice Presidente, ano. In fact, binatikos nga niya yung Committee on Good Governance, no? Dyan sa House dahil ho sa hindi ho patas na pagtratar doon ho sa Vice Presidente po ng Pilipinas, ano. Kaya yun, umalis. Okay, hindi umalis po sa komite, tinanggal o umalis, no. So yun po, no. So gusto kong subukan ni Congressman Marcoleta kung gaano ba katindi yung mga ebidensya po ng House laban po sa Vice Presidente ng Pilipinas. Meron pang isa, Sal Panelo. Sal Panelo was the former advisor po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? At isa sa mga magaling din na abogado, mga kabida. So, possible contender yan na magiging lead counsel ni Vice President Sara Duterte. Okay? Marami pang mga abogado na possible na magboluntaryo na magiging legal counsel din ng Vice Presidente. Kahit na po beleaguered itong Vice Presidente po natin, mga kabida, no? Dahil dami yung mga kritiko sa kanya. Although ito lahat mga nasa gobyerno, pero mas marami yung mga nagmamahal po sa Vice Presidente ng Pilipinas, Sara Duterte po, mga kabida. So, hindi ho malayo yung possibility na marami hong mga abogadong magpipila dyan para tulungan po itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kaso. Again, technically, wala pa pong kaso itong si Vice President Sara Duterte. Hindi pa po na isampa yung mga recommendations ng Committee on Good Government, no? Tsaka hindi pa po umusad yung 3 complaints ng impeachment dyan ho sa House of Representatives. So for your comments, mga kabida, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click also the notification bell and click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless.